Matapos mamatay ang kanyang handler sa isang matinding labanan, ipinauwi ang isang asong militar sa tahanan ng pamilya nito. Ngunit hindi pa rito nagtatapos ang kanyang misyon. Kailangan niyang makapaghiganti sa pagkamatay ng kanyang amo at gawin ang lahat upang maprotektahan ang pamilya nito. Ngayon, ating balikan ang kwento ng 2015 na pelikulang Max. Sa gitna ng digmaan sa Afghanistan, maraming asong militar ang ginagamit sa iba't ibang misyon, mula sa pagtuklas ng mga landmine hanggang sa paghahanap ng mga tagong imbakan ng mga armas. Isa sa mga pinakamahusay sa kanila ay isang Belgian Shepherd na nagngangalang Max. Lubos ang tiwala ng kanyang handler na si Kyle sa kanya, kaya madalas niya itong inuunang maglakad upang matukoy ang mga posibleng panganib at mapanatiling ligtas ang buong grupo. Pagdating nila sa isang maliit na nayon, nanatili muna sa labas ang mga sundalo habang pinapasok si Max upang maghanap ng mga nakatagong armas. Hindi nagtagal, may naamoy itong kainahinala at agad nitong ipinahiwatig kay Kyle na may mali sa lugar. Dahil dito, pumasok ang grupo ni Kyle sa nayon at sinimulan tanungin ang mga residente. Ngunit dahil walang gustong makipagtulungan, inutusan niya si Max na isa-isahing pasukin ang mga bahay at hanapin ang mga nakatagong baril. Habang sinusuri ni Max ang isang bahay, bigla siyang muntik atakihin ng isang armadong kriminal. Mabuti na lamang at agad na nakialam si Kyle at mabilis na napigilan ang lalaki bago pa nito tuluyang masaktan si Max. Ipinagpatuloy ni Max ang paghahanap hanggang sa may muli siyang naamoy na kainahinala. Agad siyang umupo sa sahig bilang hudyat na may nakatagong lagusan sa ilalim ng lupa. Dahil sa kanyang natatanging kakayahan, natuklasan ng grupo ang isa sa pinakamalalaking imbakan ng mga armas sa buong digmaan. Bilang gantimpala sa matagumpay nilang operasyon, binigyan sila ng 1 linggong pahinga. Sinamantala ito ni Kyle upang makapag-video call sa kanyang pamilya sa Amerika. Masayang sinalubong ni Ray at Pamela ang kanilang anak at ipinakita kung gaano nila siya namimiss at kagustang makauwi na siya. Ngunit hindi katulad ng kanyang mga magulang, tila naiinggit ang nakababatang kapatid niyang si Justin. Tinukso pa nito si Kyle at sinabing sumali lamang ito sa digmaan upang mapasaya ang kanilang mga magulang. Napansin ni Kyle ang biglang pag-igting ng usapan kaya magpaalam na lamang siya at tinapos ang tawag. Ngunit ilang sandali lang ang lumipas, ipinatawag siya ng kanyang mga nakatataas kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Tyler para sa isang agarang utos. Sa opisina, ipinaalam ng kapitan na mas kaunti ang bilang ng mga nakumpiskang baril sa opisyal na ulat kumpara sa mga larawang nakuhanan sa operasyon. Hindi na ito ang unang beses na nangyari iyon, kaya malinaw na may isang taong lihim na naglilihis ng mga nakukuhang armas. Dahil agad niyang napaghinalaan si Tyler, hinintay ni Kyle ang pagkakataong mapag-isa silang dalawa sa susunod na misyon. Hinarap niya ang kaibigan at binalaan itong isusumbong niya ito kapag hindi pa tumigil sa ginagawa nito. Ngunit naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang huminto si Max at nagbigay ng babala na may kakaiba siyang nararamdaman. Dahil sa kanyang matinding instincts, mag-isa siyang sumulong, hindi niya alam na papunta na pala siya sa isang patibong. Sa pag-aakalang nakapasok na ang mga sundalo, agad na pinasabog ng isang nakatagong kriminal ang bomba. Sasabog ito mismo sa paanan ni Max. Hindi nagatubili si Kyle at agad na sumugod sa makapal na usok upang iligtas ang kanyang aso, habang ang iba niyang kasamahan ay nagtago upang makaiwas sa putukan. Habang lantad sa panganib, patuloy siyang humihingi ng tulong. Sina Tyler at ang iba pang sundalo ay gumanti ng putok, ngunit nang tuluyan silang makalapit, natagpuan na lamang nila si Kyle na wala ng buhay. Dahil sa matinding trauma ng pagsabog, naging agresibo si Max at inatake ang sinumang lumalapit sa katawan ng kanyang handler. Halos mabaril na siya ni Tyler, ngunit agad siyang napigilan ng iba pang sundalo at naisagip ng ligtas. Samantala, wala pang kaalam-alam si Justin sa sinapit ng kanyang kuya. Nahack niya ang security code ng isang video game at sinubukan niya itong ibenta kay Chewie. Tinaasan pa niya ang presyo ng 200 dahil alam niyang ibebenta rin ito ni Emilio, na kilalang kumokopya at nagbebenta ng mga laro nang hindi man lang naghahati ng kita. Sinubukan ni Chewie na kumbansihin si Justin na ibalik sa dating presyo ang kopya dahil alam niyang magagalit si Emilio. Ngunit naputol ang usapan nila nang dumating si Ray. Pagkaalis ni Chewie, sinabi ni Ray na hinihintay niya si Justin upang tulungan siyang maglinis ng bodega. Nauwi ito sa pagtatalo nilang mag-ama, ngunit bigla silang naputol nang dumating ang dalawang opisyal ng hukbo upang ipaalam ang pagkamatay ni Kyle. Sa araw ng libing, nagtipon ang pamilya at mga kaibigan sa simbahan. Dumating din si Sergeant Reyes kasama si Max upang makapagbigay ng huling pagpupugay. Pagkaamoy ni Max kay Kyle, bigla siyang naging sobrang balisa. Malakas niyang hinila ang tali hanggang sa marating niya ang kabaong.
Doon lamang siya kumalma nang mahiga siya sa harap ng katawan ng kanyang pinakamamahal na handler. Pagkatapos ng seremonya, sinubukan ni Reyes na ilabas si Max, ngunit tumanggi itong sumunod sa anumang utos. Nang maamoy naman niya si Justin, unti-unti siyang kumalma, na para bang nakita niya rito ang kanyang dating handler. Pag-uwi sa bahay, sinimulan ni Justin na halungkatin ang mga naiwan na gamit ng kanyang kuya. Maya-maya ay dumating si Ray at sinabing panahon na upang magpakita siya ng pagiging responsable. Muli na naman silang nagtalo, ngunit natigil lamang iyon nang sabihin ni Pamela na nakatakda ng i-euthanize ng hukbo si Max. Dahil ayaw nilang mangyari iyon, agad silang nagtungo sa training base. Ipinaliwanag ni Sergeant Reyes na matapos mamatay si Kyle, nagkaroon si Max ng matinding post-traumatic stress. Hindi na siya sumusunod sa ibang tao, ngunit kapansin-pansin na kumakalma siya sa tuwing malapit si Justin. Napansin ito ni Justin kaya maingat siyang lumapit at iniabot ang isang laruan kay Max. Ngunit nang subukan niya itong haplasan, muntik na siyang makagat ng aso. Sa kabila nito, nagpasya pa rin si Pamela na iuwi si Max. Samantala, dahil natatakot si Ray na makakagat ito ng iba, itinali niya ang aso sa likod ng bahay. Sa halip na makatulong, lalo lamang nitong naramdaman ni Max na nag-iisa siya. Buong gabi siyang umuungol sa kalungkutan, hanggang sa hindi na nakatiis si Justin. Bumangon siya mula sa kanyang higaan at nahiga sa tabi ni Max upang samahan ito sa magdamag. Kinabukasan, ginising si Justin ng kanyang ina. Pagkatapos ay sumakay siya ng bisikleta papunta sa kagubatan, kung saan gumawa ang kanyang mga kaibigan ng improbisadong obstacle course para sa kanilang mga bisikleta. Pagdating niya roon, ibinigay niya ang piratang kopya ng laro sa kanyang matalik na kaibigang si Chewie. Habang nag-uusap sila, inamin ni Justin na natatakot siya sa kanyang ama. Ngunit hindi nagtagal, dumating si Carmen, ang pinsan ni Chewie. Gusto rin niyang sumakay ng bisikleta, kaya niyaya niya si Justin na sumama sa kanya. Tumanggi naman si Justin dahil kailangan na niyang umuwi upang alagaan si Max. Naging interesado si Carmen nang marinig niyang may tunay silang asong militar sa bahay. Dahil dito, niyaya siya ni Justin na bumisita at tulungan siyang sanayin si Max. Gamit ang mga homemade treats na ginawa ni Carmen, dahan-dahan niyang nakuha ang tiwala ng Belgian Shepherd. Ipinaliwanag din niya kay Justin na ang pinakamabisang paraan upang mapalapit sa aso ay ang paglalakad ng paikot-ikot kasama ito. Sa ganitong paraan, unti-unting mabubuo ang tiwala ni Max hanggang sa kayanan nitong maglakad kahit wala ng tali. Mula sa bintana, napansin ni Pamela ang malaking pagbabago sa samahan nina Justin at Max. Lumabas siya sa likod ng bahay upang tawagin silang lahat para sa hapunan. Ngunit dahil takot si Chewie kay Ray, tumanggi siyang pumasok sa bahay. Dahil dito, naiwan si Carmen na mag-isang kumain kasama ang pamilya. Habang nasa hapagkainan, muling naalala ni Pamela si Kyle. Hindi niya napigilang malungkot kaya agad siyang inaliw ng kanyang pamilya. Maya-maya, dumating si Tyler upang makiramay sa pamilya. Nagtaka si Ray kung bakit maaga itong nakauwi mula sa serbisyo. Ipinaliwanag ni Tyler na na-discharge na siya sa hukbo matapos matusok ng mga piraso ng shrapnel ang kanyang gulugod. Ngunit napansin ni Carmen na tila wala naman itong nararamdamang sakit, kaya tinanong niya kung bakit normal lang ang kilos nito. Dahil nabigla sa tanong, nagdahilan na lamang si Tyler at mabilis na iniba ang usapan. Pagkatapos nito, sinabi ni Pamela na may gusto siyang muling makakita sa kanya. Dinala niya si Tyler sa likod ng bahay upang makita si Max. Ngunit taliwas sa inaasahan nila, biglang naging napaka-agresibo si Max. Galit na galit itong sumugod kay Tyler, na para bang may naaamoy itong kakaiba. Napilitan sina Justin at Carmen na humarang sa pagitan nila upang pakalmayan ang galit na aso. Kinabukasan, isinama ni Justin si Max sa paglalakad. Bilang pagsubok sa tiwala niya sa aso, tinanggal niya ang tali at hinayaang malaya itong sumunod sa kanya habang naglalakad sila sa masukal na daan sa kagubatan. Samantala, nagtungo naman si Tyler sa imbakan ni Ray upang humingi ng trabaho. Ngunit sinabi ni Ray na tatanggapin lamang niya ito kung sasabihin nito ang buong katotohanan tungkol sa nangyari kay Kyle. Sa halip na magsabi ng totoo, gumawa si Tyler ng kasinungalingan at isinisi ang lahat kay Max. Ayon sa kanya, nagpanik daw ang aso sa gitna ng putukan kaya napilitan si Kyle na iligtas ito. Hindi pa roon nagtapos ang kanyang kwento. Iginiit pa niyang inatake raw ni Max si Kyle, upang mabitawan nito ang kanyang baril at tuluyang malantad sa mga kriminal na siyang kumitil sa kanyang buhay. Dahil naniwala sa kwento ni Tyler, umuwi si Ray ng gabing iyon at dumiretso sa kulungan ni Max. Binuksan niya ito at inutusang sumakay sa sasakyan ng aso. Ngunit tila naramdaman ni Max ang masamang balak ni Ray kaya tumanggi itong sumunod. Dahil dito, inilabas ni Ray ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, napansin ni Justin ang nangyayari at agad niyang napigilan ang kanyang ama bago pa ito makagawa ng hindi na mababawi.
Nalilito, tinanong ni Justin kung bakit niya gustong saktan si Max. Ikinwento naman ni Ray ang lahat ng sinabi ni Tyler, ngunit mariing tumutol si Justin. Ipinaliwanag niyang hinding-hindi ipagkakatiwala ni Kyle ang buhay ng kanyang mga kasamahan sa isang asong wala sa tamang kontrol. Dahil sa sinabi ng anak, napaisip si Ray at nagpasyang bigyan si Max ng isa pang pagkakataon. Hindi pa rin mapakali si Justin sa narinig niyang kwento, kaya nagtungo siya kay Sergeant Reyes upang itanong kung posible bang inatake nga ni Max si Kyle. Dahil wala rin siyang alam tungkol dito, sinuri ni Reyes ang mga record sa computer. Doon niya nadiskubre na na-discharge pala si Tyler sa hukbo ng 5 months ng mas maaga kaysa sa nakatakda dahil sa isang administratibong proseso. Ibig sabihin, nagsinungaling siya, tungkol sa kwento ng shrapnel na naiwan umano sa kanyang gulugad. Dahil dito, sinabi ni Reyes na sisimulan niyang imbestigahan ang tunay na nangyari. Bago umalis si Justin, inabot niya rito ang isang CD at sinabing panatilihin itong lihim. Ngunit pagkalabas pa lamang niya, agad niyang dinala ang CD kay Carmen upang sabay nila itong panoorin. Sa loob ng CD, nakita ni Justin ang mga lumang video ni Max noong isa pa lamang itong tuta at sinasanay pa nina Sergeant Reyes at Kyle. Masaya niyang muling nasal-ayan ang kanyang kuya sa mga lumang kuhang iyon. Habang pinapanood ang mga video, napagtanto niyang napakabait at napakadisiplinado si Max noon pa man. Dahil dito, lalo siyang naniwalang nagsisinungaling si Tyler at imposibleng inatake ng aso si Kyle. Ngunit bago pa niya maharap si Tyler, dumating si Emilio. Galit itong nagreklamo dahil tinaasan ni Justin ng 200 ang presyo ng piratang kopya ng laro. Biglang nakatanggap ng tawag si Emilio. Habang kausap niya ang nasa kabilang linya, hindi niya namalayang nabanggit niya ang pangalan ni Tyler, kaya agad na naging mausisa si Justin. Nagmamadaling sinabi ni Emilio na kailangan niya ng bagong laro na ilalabas sa susunod na linggo. Nangako rin siyang patatawarin si Justin sa nangyari kung may hahatid nito ang laro sa tamang oras. Ngunit hindi natinag si Justin. Iginiit niyang bayaran muna siya bago niya gawin ang trabaho. Wala nang nagawa si Emilio kundi ilabas ang pera sa kanyang bulsa at ibigay ito kay Justin. Pagkaalis ni Emilio, agad na sumakay si Justin sa kanyang bisikleta. Pinasinghot niya kay Max ang mga perang ibinigay ni Emilio upang matunten ang amoy nito. Walang pag-aalinlangan namang sinundan ni Max ang bakas hanggang sa makarating sila sa isang liblib na bahagi ng kagubatan. Doon, nakita nila sina Tyler at Emilio na nakikipagpalitan ng mga ninakaw na armas sa iba pang mga kriminal. Dahil sa kanyang pagsasanay bilang asong militar, agad na naging balisa si Max nang makita ang napakaraming armas. Dahil sa kanyang kilos, napansin siya ng mga Rottweiler na kasama ng mga kriminal. Naging kainahinala ito kay Tyler at napansin niyang tila may nagmamasid sa kanila. Dahil nalagay sa alanganin ang transaksyon, ipinagpaliban muna ng mga mamimili ang bentahan hanggang kinaumagahan bago sila umalis. Pagkatapos nito, inutusan ni Stack ang kanyang mga aso na habulin ang sinumang nagtatago sa mga damuhan. Sa sobrang takot, mabilis na tumakas si Justin sa loob ng kagubatan. Ngunit hindi nagtagal ay naabotan siya ng 2 Rottweiler. Upang protektahan ang kanyang bagong handler, buong tapang na hinarap ni Max ang 2 mababangis na aso ng mag-isa. Sa kabila ng dehado niyang kalagayan, nasugatan niya ang paa ng isa sa mga Rottweiler at naitulak naman ang isa pababa sa gilid ng burol. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Justin na makatakas. Habang tumatakas, nabangga ni Justin ang isang malaking sanga ng puno at tumilapon ang kanyang bisikleta, na tuluyang nawasak. Ilang metro lamang ang layo, nakita ni na Tyler at ng kanyang mga kasamahan ang 2 sugatang Rottweiler. Lumapit si Stack upang tingnan ang kalagayan ng mga ito, ngunit bigla siyang kinagat ng sarili niyang aso sa kamay. Samantala, patuloy na tumakbo sina Justin at Max hanggang sa marating nila ang highway. Doon ay nakisakay sila sa isang mabait na babae na naghatid sa kanila sa pinakamalapit na veterinaryo. Matapos magamot si Max, dumating sina Chewy at Carmen upang tulungan ang kanilang kaibigan. Ibinigay nila ang lahat ng perang mayroon sila upang mabayaran ang pagpapagamot, ngunit kulang pa rin ito. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, naisip ni Justin na humingi ng tulong sa kanyang ama. Ngunit agad na tumutol si Chewy. Ayon sa kanya, kapag nalaman ni Ray ang ginawa ni na Emilio, malamang nasugurin niya ang mga ito at maaari silang lahat na mapatay ng cartel. Dahil wala ng ibang paraan, iniuwi na lamang ni Justin si Max at ibinalik ito sa kulungan sa likod ng bahay. Pagpasok niya sa loob ng bahay, laking gulat niya nang makita si Tyler na nakikipag-usap sa kanyang ina. Nalilito, tinanong ni Justin kung ano ang nangyayari. Nagkunwari si Stack na isa siyang pulis. Sinabi niyang umiinom lamang siya habang nagpapahinga nang bigla raw silang inatake ni Max. Bilang patunay, ipinakita niya ang sugat ng kagat sa kanyang kamay.
Pagkatapos ay ipinakita rin niya ang wasak na bisikleta ni Justin. Sinabi niyang hindi na siya magsasampa ng kaso kung papayag ang pamilya na i-euthanize si Max. Dahil dito, tila wala ng ibang mapagpipilian si Pamela. Habang nagkunwari si Tyler na inaaliw si Justin, unti-unti niyang naisagawa ang kanyang masamang plano. Dinala ni Tyler si Justin sa isang tabi upang makausap ito ng sarilinan. Mahigpit niyang binalaan ang binata na kapag may pinagsabihan siya tungkol sa mga nakita niya, masisira ang kanilang transaksyon. Kapag nangyari iyon, sigurado raw na pupuntahan sila ni Stack at papatayin sina Ray at Pamela bilang paghiganti. Dahil natakot na mawalan din ng mga magulang, napilitan si Justin na manahimik. Mabigat man sa kanyang kalooban, isinuko niya si Max sa mga tauhan ng animal control at walang magawa kundi panoorin habang inilalayo ang kanyang aso. Matapos mawala si Max, tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Justin. Ilang sandali ang lumipas, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sergeant Reyes. Nais sana nitong sabihin ang mga bagong natuklasan niya tungkol kay Tyler. Ngunit dahil sa takot at pangamba, tumanggi si Justin na makinig. Sinabi pa niyang huwag nang tatawag muli ang sergeant sa kanilang bahay. Binantaan pa niya ito na isusumbong niya sa mga nakatataas kung malalaman nilang nagbigay ito ng mga confidential na impormasyon sa kanya. Samantala, sa animal shelter, dinadala na si Max sa kanyang kulungan. Ngunit bigla itong pumigil at nakawala sa tali. Nabangga niya ang mga gwardya at mabilis na tumakbo palabas ng gusali. Sa kabilang banda, napansin ni Ray na napakalayo ng nasasakupan ng pulis na umano'y kinagat ni Max. Nagtaka siya kung bakit doon pa nangyari ang insidente, kaya nagpasya siyang kausapin si Justin upang malaman ang buong katotohanan. Ngunit muli na namang itinago ni Justin ang lahat at tumangging magsalita. Lalong naghinala si Ray kay Tyler, kaya nagtungo siya sa kanyang imbakan. Pagdating niya roon, nadatnan niya sina Tyler at Stack na may inilalabas na ilang kahon mula sa loob ng bodega. Doon niya napagtanto na ang mismong imbakan niya pala ang matagal ng pinagtataguan ng mga ninakaw na armas. Nagtaka si Ray at tinanong kung ano ang laman ng mga kahon. Sinubukan ni Tyler na ilihis ang usapan, ngunit hindi nagpadaig si Ray at patuloy na nagtanong. Hindi nagtagal, bigla na lamang siyang pinalibutan ni Emilio at ng iba pang mga kasamahan nito. Samantala, nasa bahay naman si Pamela at paulit-ulit na tinatawagan si Ray upang malaman kung nasaan na ito. Maya-maya, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ray na nagsasabing hindi ito uuwi at magpapalipas ng gabi sa ibang lugar. Ngunit dahil hindi pa kailanman ginawa ni Ray ang ganoong bagay, agad na kinutuban si Pamela na may masamang nangyari. Sa sobrang pag-aalala, humingi siya ng tulong kay Justin upang hanapin ang kanyang ama. Biglang nakarinig sina Justin at Pamela ng malakas na tahol sa labas ng bahay. Agad silang lumabas at laking gulat nila nang makita si Max. Sa kabutihang palad, nagawa nitong makatakas mula sa animal control. Matapos ang masayang muling pagkikita, agad na nagtungo si Justin sa bahay ni Chewie at ikinwento ang pagkawala ng kanyang ama. Humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan upang hanapin si Ray. Sabay-sabay silang nagtungo sa imbakan ni Ray. Doon, nakita ni Justin ang holster ng container ng kanyang ama. Agad niya itong ipinasinghot kay Max upang matunten ang amoy nito. Hindi nagtagal, nakuha ni Max ang bakas at mabilis na tumakbo. Sinundan siya ng tatlo habang tinatahak nila ang iba't ibang kalsada ng bayan hanggang sa makarating sila sa isang liblib na lugar, kung saan natagpuan nila ang truck ni Ray na nakatiwangwang at walang tao. Patuloy na sinundan ni Max ang amoy hanggang sa makarating sila sa isang lumaragasang sapa. Dahil wala silang ibang madaanan, napilitan silang tawirin ito habang buhat ang kanilang mga bisikleta. Habang tumatawid, biglang naapakan ni Justin ang isang malalim na hukay at lumubog siya hanggang baywang sa tubig. Agad na binitawan ni Chewie ang kanyang bisikleta upang mawila palabas ang kaibigan. Matapos nilang naisagip si Justin at maiahon ang bisikleta, muli silang pinangunahan ni Max. Inakay sila ng aso hanggang sa tuktok ng isang malaking bato. Mula roon, malinaw nilang nakita si Ray kasama sina Tyler at ang iba pang mga kriminal. Dahil sa delikadong sitwasyon, iminungkahi ni Carmen na pumunta na lamang sila sa highway upang humingi ng tulong. Ngunit tumanggi si Justin. Ayaw niyang iwanang mag-isa ang kanyang ama. Sa halip, sinabi niyang si Carmen na lamang ang tumawag sa pulis habang siya at si Chewie ay gagawa ng paraan upang matulungan si Ray. Pagkaalis ni Carmen, biglang tumunog ang cellphone ng isa sa dalawang binata. Narinig ito ng isang Rottweiler na nasa ibaba ng burol, kaya agad itong sinimulang tumahol. Dahil dito, napansin ni na Tyler at ng iba pang mga kriminal na may nagmamasid sa kanila. Upang malaman kung sino ang nagtatago sa itaas ng burol, pinauna ni Stack ang kanyang Rottweiler habang siya naman ay nagmasid. Kasabay nito, umikot sina Tyler at Emilio sa kabilang daan upang palibutan ang sino mang nagmamatsyag sa kanila. Makalipas ang ilang sandali,
narating ng Rottweiler ang pinagtataguan ng mga binata. Ngunit naroon na rin si Max, handang makapaghiganti sa lahat ng nangyari. Walang pag-aalinlangang tumalon si Max at sinugod ang mababangis na aso upang ipagtanggol ang kanyang amo. Ngunit sa pagkakataong ito, dahado si Max. Mas malaki at mas malakas ang kanyang kalaban, kaya napilitan si Justin na tumulong. Kinuha niya ang kanyang bisikleta at malakas na ipinukpok ito sa Rottweiler upang mailayo si Max sa panganib. Nang makahanap ng pagkakataon, mabilis na tumakbo si Max sa ibang direksyon upang ilayo ang kalaban. Pagkatapos ay bigla siyang bumuwelta at malakas na binangga ang Rottweiler, dahilan upang mawalan ito ng balanse at gamulong pababa sa gilid ng talon. Mula sa itaas, pinanood ni na Justin at Chewie ang matinding laban ng dalawang aso. Ngunit maya-maya, napansin nilang papalapit na sina Tyler at ang iba pang mga kriminal. Dahil dito, agad silang nagtago. Mula sa kanilang pinagtataguan, nakita nilang paulit-ulit na pinaputukan ni Tyler si Max. Sa kabutihang palad, nakaiwas ang Belgian Shepherd at naitulak pa nito ang Rottweiler papasok sa rumaragasang ilog. Nang mapansin ang mga putok ng baril, mabilis na tumakbo si Max sa gitna ng kagubatan. Samantala, umikot si Emilio upang palibutan ang aso. Ngunit habang naghahanap, napansin niya si Chewie na nagtatago sa likod ng isang puno. Agad niya itong nilapitan at tinanong kung sino ang kasama nito. Habang naaabala si Emilio kay Chewie, sinamantala naman ni Justin ang pagkakataon. Mabilis siyang sumakay sa kanyang bisikleta at buong lakas na nagpidal patungo kay Emilio. Malakas niyang nabangga ang kriminal, dahilan upang tumilapon ito pababa sa matarik na Dallasdis. Sa pagbagsak nito, malakas na tumama ang kanyang binti sa isang malaking bato at nabali ito. Samantala, sa ibaba, naagaw ng sigaw ni Emilio ang atensyon ni Stack. Sinamantala naman ni Ray ang pagkakataong iyon upang makawala sa sasakyan. Agad niyang inagaw ang baril ni Stack at pinabagsak ito. Eksaktong dumating si Max upang tulungan si Ray, at sa kanilang pagtutulungan ay tuluyan nilang napatomba ang kriminal. Sa kabilang banda, sinimulan namang hanapin ni Tyler si Emilio sa gitna ng kagubatan. Nang makita ni Tyler si Justin na mabilis na nagpapadyak ng bisikleta papalayo, agad niyang iniwan si Emilio at sinimulan habulin ang binata. Nakarating si Justin kay Ray at mabilis na binalaan ang kanyang ama na paparating na si Tyler. Dahil dito, nakaisip si Ray ng paraan upang mapigilan ang mga humahabol sa kanila. Ginamit niya ang revolver ni Stack upang paputukan ang mga gulong at makina ng sasakyan. Nawasak ang sasakyan at napilitang bumagal ang mga kriminal. Isa na lamang ang natitirang bala sa baril, kaya nagpatuloy na lamang sina Ray, Justin, at Max sa paglalakad patungo sa highway. Ngunit dahil sa pagod at mga tinamong pinsala, kinailangang huminto si Ray upang magpahinga at mabawi ang kanyang lakas. Upang mailayo ang panganib sa kanyang ama, muling sumakay si Justin sa bisikleta at mabilis na nagpidal sa kabilang direksyon kasama si Max. Napansin ito ni Stack at agad niya silang hinabol gamit ang sasakyan. Pagpasok ni Justin sa kagubatan, bumaba si Tyler at inutusan si Stack na ipagpatuloy ang paghabol kay Ray habang siya naman ang hahabol kay Justin. Ngunit habang mabilis na gumana ang sasakyan, nakita ni Ray ang pagkakataon. Gamit ang huli niyang bala, pinaputukan niya ang windshield ng sasakyan. Dahil dito, nawalan ng kontrol si Stack sa manibela at tuluyang nahulog ang sasakyan sa gilid ng bangin. Samantala, sa loob ng kagubatan, patuloy na nagpapadyak si Justin. Tumalon siya sa makitid na siwang sa pagitan ng mga bato upang marating ang riles ng tren. Sa pagtalon niya, nasugatan ang kanyang binti. Samantala, muntik namang mahulog si Max sa malalim na bangin at naipit sa ibabang bahagi nito. Sa kabila ng kanyang pelay, patuloy na tumakbo si Justin upang makatakas. Ilang sandali ang lumipas, biglang sumabog ang sasakyan ni Stack. Dahil sa matinding init, nagsimulang pumutok ang mga bala at armas na nasa loob ng trunk. Pati ang mga rocket launcher ay sumabog at nagliparan sa buong kagubatan. Sa kasamaang palad, tumama ang isa sa mga rocket sa riles sa mismong harapan ni Justin. Wala na siyang matakbuhan at tuluyan siyang naipit sa harap ni Tyler. Ngunit sa huling sandali, nagawang makaahon ni Max mula sa bangin. Buong bilis itong tumakbo patungo kay Tyler at walang pag-aalinlangang tumalon sa dibdib ng kriminal. Sa lakas ng banggaan, pareho silang tumilapon at nahulog sa butas sa gilid ng riles. Pareho silang nawalan ng malay. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Carmen kasama ang mga pulis. Sa wakas, natapos din ang bangungot na kanilang pinagdaanan at naaresto ang mga kriminal. Pagkaraan ng lahat ng nangyari, nagtungo sina Justin at Max sa puntod ni Kyle. Tahimik silang nagbigay ng kanilang huling pamamaalam sa lalaking minsang nagbuklod sa kanilang dalawa. At doon nagtatapos ang pelikula. Kaya, ano ang masasabi ninyo tungkol sa pelikulang ito? Iwan ang inyong opinyon sa comment sa ibaba.
Bago tayo magtapos ay isa shoutout muna natin si Cas Elijah, 112 Roblox player, Shanai, Jod Custodio, Eldo Fafagat Otanez, Son, Rafi Desen, Iwan Antipawan from Bocaue Bulacan, Yuan Vlog from Pampanga Santo Tomas, Ivy Dadil from Israel, Margarito Kamapaan Jr. from Jose Abad Santos Davao Occidental, at Ramil Malas IQ from Santo Tomas City Batangas. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang movie recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. And as always, thank you for watching.